Melanie POV, mabilis lumipas ang oras. At di ko na malayang labasan na pala, inayos ko ang aking mga gamit na makatanggap ako ng text message mula sa pamilyar na number pero hindi nakaregister sa phone book ko. From unknown. Sabay na tayong umuwi. Hindi ko na lang yun pinansin dahil galing yun kay Noel. Nakailang message pa ito ngunit hindi ko binasa. Sabay-sabay kaming lumabas ng mga kaopisina ko. Habang naghihintay kami ng jeep na masasakyan ay pumarada ang sasakyan ni Noel sa mismong harapan ko. Bigla kong kinutuban. Natakot ako na baka bumaba pa si Noel at magtawag ng atensyon. Kabado kong tiningnan ang paligid at napakarami ng mga empleyadong nag-aabang ng masasakyan. Nandun na rin ang mga empleyado mula sa ibang department. Sira ulo talagang lalaking to. Mauna na kayo, may nakalimutan lang ako. Paalam ko sa mga kasama ko, hindi ko na hinintay pang sagot nila at dali-dali akong bumalik sa loob ng opisina. Kinuha ko kaagad ang cellphone ko at tinawagan si Noel. Isang ring pa lang ay sinagot na kaagad niya. Yes babe, ani to. Nakikinikinita ko na nakakaloko nitong mukha dahil boses pa lang ay tunog bang maangan na. Sira ulo ka talaga, ipapahiya mo talaga ako no. Hindi ka nagre-reply. Hindi mo ba naisip na ayaw kitang makasabay kaya hindi ako sumasagot? Isa lang ang uwian natin. Bakit hindi ka pa sumabay? Problema ko na yun. Huwag kang magkakamali. Banta ko sa kanya. Pinatay ko ang tawag at muli akong bumalik sa labas. Malayo pa'y tanaw kung naroon pa rin ang sasakyan ni Noel sa harapan ng mga empleyado. Nakita kong bumaba ito at tumingin pa sa direksyon ko. May ilang empleyado din na napalingon sa direksyon na tinitingnan niya dahil agaw pansin siya doon. Sa takot na may makita na ako at inabangan ni Noel ay dali-dali na naman akong bumalik sa loob at denial ang number niya. Yes babe, kalmadong boses nito. Pumarada ka sa kabilang kanto, yung binabaan ko kanina. Utos ko dito. Okay, anito at binabaan ako ng telepono. Pasimpli ako naglakad at nilagpasan ang mga nag-aabang ng sasakyan. Nilakad ko ang kantong sinabi ko kay Noel. Malayo pa itanaw ko ng kotse nito. Sinabi ko na sayong ayaw ko ma-issue. Gusto kong magtrabaho ng tahimik. Bungad ko sa kanya pagkapasok ko pa lang ng sasakyan. Hindi ko rin napansin na sa unahan ako napaupo. Hindi ko alam kung anong kinakatakot mo. Anito. Hindi mo alam kasi komportable ang buhay mo. Kahit anong mangyari, ikaw ang boss. Samantalang ako, ikaw ang ina ng anak ko. At nagsasama tayo. Mabilis ng tugon habang nagde-drive. Napapilig ako dahil sa sinabi niya. Umayos ka, baka may makarinig sa'yo. Hindi tayo nagsasama. Nakikitira lang ako sa lola mo. Paglilinaw ko. Doon din naman ang punta noon, mahina nitong sabi. Ano? Wala, sabi ko punta na tayo sa bahay ni lola. Miss ko ng anak ko. Ani Noel. Para pa rin siyang si Noel noong college kami. Makulit. Kaya nagtulog-tulugan na lang ako sa biyahe para umiwas ng pakikipag-usap sa kanya. Namalayan ko na lang na huminto ang sasakyan. Nasa drive-thru pala kami ng isang fast food. Umorder si Noel ng fried chicken. Pagkatapos ay inabot niya yun sa akin. Pakihawak, anito at nag-drive ulit. Para sa kanya ba to? Hindi ko alam na mahilig pala siya sa fried chicken. Para kay Joshua yan, anito na parang nahulaan kung anong iniisip ko. Eto na nga ang kinain niya kahapon, saka marami pang tira kahapon. Hindi ako kumakain ng tira at mula ngayon, hindi na rin kakain ng tira ang anak ko. Baka mamihasa si Joshua. Paalala ko. So, anito, ngayon pa lang inispoiled na niyang anak namin. Sa ngayon hahayaan ko lang muna siya dahil kailan lang niya nakasama si Joshua. At alam kong bumabawi lang ito sa mga panahong hindi nakasamang anak. Hindi magtatagal ay pagsasabihan ko rin siya. Pag-uusapan namin ang mga rules sa co-parenting namin. Pagdating namin sa bahay ay kinuha niya sa akin ang manok. Nagbabike si Joshua ng madatnan namin. Si Lola naman ibala sa mga halaman niya. Dali-dali kami sinalubong ni Joshua. Unang yumakap at tumalik si Noel dito. Parang close na nga talagang dalawang ito. Saka pa lang ako humalik kay Joshua. Baby, may fried chicken ako para sa'yo, malambing na sabi ni Noel. Sa tono ng pagsasalitay parang inaakit nito ng fried chicken na anak namin. Lumaki ang mga mata ni Joshua. Sa tuwa ay muli na naman tong napahalik sa ama. Nanay, halik mo rin po si tatay. Anito, nagulat ako sa sinabi ni Joshua. Hindi niya ako nilulubayan ng tingin at naghihintay na gawin ko ang hiling niya. Nanay, kiss mo si tatay.
ulit nito. Hindi pwede, tugon ko. Nakita kong bigla ang paglungkot ng mukha ni Joshua. Pagbigyan mo na, hindi mo naman kailangang totohanin. Unless affected ka sa akin. Pabulong na sabi ni Noel. Inirapan ko siya. Feelingero to. Nilingon ko si Joshua na naghihintay pa rin kaya humarap ako kay Noel at kunwari hahalikan ko siya sa pisngi. Para patunayan na rin sa kanya na wala na siyang dating sa akin ngayon. Patulis kong tinutok ang aking huso malapit sa pisngi ni Noel. Ngunit nag-alavik soto to na bigla na lang humarap sa akin. Kaya nahalikan ko siya sa labi. Biglang tumawa ng malakas si Joshua nang makita yon. Napatalon at napalakpak pa ito sa sobrang tuwa. Inosente itong humagalpak ng tawa dahil nakakatawa to para sa kanya ngunit iba naman ang dating nun para sa akin. Nalaki ang mga mata ko nang lumapat ang mga labi namin ni Noel sa isa't isa. Although mabilis lang yon ay para naman tong slow motion sa utak ko. Habang gulat na gulat ako ay maluwang naman ang pagkakangiti ni Noel. Para-paraan ka pa, nakakalokong sabi nito. At sobrang lawak ng pagkakangiti, pinamulahan ako ng muka dahil sa sinabi niya. Ang kapal mo! Hinampas ko siya ng bag sa mukha at mabilis akong tumalikod para bumalik sa loob ng bahay. Hiyang-hiya ako. May anak na kami pero pakiramdam ko ininakawan niya ako ng first kiss. Pinaliguan ko si Joshua at binihisan ng pantulog na goodnight kiss na muna ako sa kanya bago ako nagtungo sa banyo upang mag-shower. Halos 20 minutes din ako sa shower dahil sarap na sarap ako sa maligamgam na tubig. Hay naku, nasasanay na tuloy ako sa ganito. Mahihirapan tuloy ako nito kapag bumukod na ako ng bahay kina Lola Clarita. Hindi naman habang buhay ay dito ako titira. Pinatuyo ko na muna ang aking katawan. Binalot ko ng maliit na tuwalya ang aking buhok. Panty lang isinuot ko dahil hindi ko pa nabitbit ang aking bra. Naiwan siguro to sa may kama dahil doon ko ito pinatong bago ko patulugin si Joshua. Sanay naman si Joshua na makita ko nakapanty at bra kapag kaming dalawa lang. Pagbukas ko ng pintuan ay yumuko ako para ayusin ang tuwalya sa buhok ko na medyo lumuluwag. Kiniskis ko muna ang tuwalya sa aking buhok at para pigain pa ng tubig na natitira. Muli kong sinalikop ang aking buhok gamit ang tuwalya at naglakad. Ay kapre! Gulat kong bulalas nang makitang nakaupo si Noel sa may dulo ng kama at kanina pa yata ako pinapanood. Mabilis kong kinalas ang tuwalya mula sa aking buhok at tinakip sa aking dibdib. Mabilis akong tumakbo pabalik sa banyo at agad ni sinarang pintuan. Habol ang hininga ko pagdating ko sa loob. Anong ginagawa niya dito? Bakit ba siya pasok ng pasok sa kwarto namin nang walang paalam? At paano siya nakapasok? Nakalak naman yun. Oo nga't may anak na kami at nakita niya ng lahat sa akin. Iba na ang sitwasyon namin ngayon. Hindi niya dapat nakita pa ulit ako sa ganitong itsura. Paano ako lalabas ng banyo? Baka naroon pa rin siya. Wala naman akong pamalit dito maliban na lang sa towel. Kinuha kong towel at tinapi sa aking katawan. Naghintay ako ng ilang minuto. Idinikit ko ang aking tenga sa pinto upang pakinggan ang yabag at kilos niya. Maya-maya pa'y narinig kong bumukas-sara ang pintuan ng silid. Hudyat na lumabas na ito. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at sumilip. Noel, mahina kong tawag upang siguraduhin wala na nga siya. Noel, nandiyan ka pa ba? Muli kong tawag para makasigurado. Walang sumasagot at wala na rin naman siya sa inuupuan nito kanina. Kaya malamang wala na to. Dali-dali akong tumakbo papunta sa damitan at kumuha ng duster na pantulog. Mabilis kong sinuot ang duster dahil baka bumalik na naman si Noel. Pinulot kong towel sa sahig at patakbo ko nagtungo sa banyo. Ay kabayo! Halos atakihin ako nang makita ko si Noel sa gilid ng pintuan ng banyo. Ano bang ginagawa mo? Galit na galit kong sabi dito. Hindi ko naman malakasan ang boses ko dahil baka magising si Joshua. Hindi naman sumasagot si Noel sa halip ay nakatingin lang sa duster na suot ko. Bakit nandito ka? Alam mong nagbibihis ako. Tumaas ang 2 kilay ni Noel. Ikaw itong nagbihis sa harapan ko. Alam mo kanina pa ako nandito. Akala ko wala ka na. Teka, bakit ba? Pasok ka ng pasok nang walang paalam. Sisilipin ko lang sanang anak ko. Malay ko ba na gusto rin pala ng nanay niya na masilipan. Nakakalokong ngiti na sumilay sa labi nito. Ang kapal mong manyak ka? Hinampas ko siya ng tuwalya sa muka. Hindi naman to umiwas bagkus ay tumawa lang. Nilagpasan niya ako at lumakad ito papalapit sa natutulog na si Joshua.
Humakbang naman ako papasok sa banyo upang isabit ang towel sa loob. Binalingan ko muna si Noel. Paglabas ko, dapat nakaalis ka na. Mariin kong utos dito bago ko isinarang pintuan. Inis na inis akong pumasok sa banyo at sinabit ang towel. Nagtatago lang pala siya sa gilid ng pintuan nitong banyo kanina kaya hindi ko siya nakita. Sinadya niya talaga yon. Paano pala kung umutot ako? Mas nakakahiyang lalo. Nanggigigil ako sa inis. Isusumbong ko talaga siya kay Lola bukas. Makikita niya. Hinding-hindi na ako papayag na maisahan na naman niya. Aalis na lang kami ni Joshua dito kahit pa magalit si Lola. Paglabas ko ng banyo'y nakita ko nakayakap na si Noel kay Joshua at pikit ang mata. Nakatulog na kagad siya? Baka nagtutulog-tulugan lang to, kaya lumapit ako tinapik ko siya. Noel, nakailang tapik na ako ngunit hindi ito tumutugon. Kainis, hindi ko alam kung nagtutulog-tulugan lang ba to o hindi pero wala akong panahon para makipaglaro sa kanya. Naglakad ako palayo at pinatay kong ilaw dahil ganun kaming matulog. May dim light naman kaya hindi ganun kadilim. Naaninaw ko pa rin ang kabuuan ng silid maging si Joshua na himbing sa pagtulog. Humiga ako sa sofa upang dito na lang matulog ngunit hindi talaga ako dalawin ng antok. Paano naman ako makakatulog kung alam kong nasa isang kwarto lang kami ni Noel? May ilang minuto na rin ako nakapikit nang marinig kong kumilos si Noel at bumaba sa kama. Sabi ko na nga ba, nagtutulog-tulugan lang ang lalaking ito. Akala niya may isan niya ako. Hindi ako kumilos upang isipin niyang tulog na rin ako. Akala ko ilalabas na ito ngunit tumakbang ito papalapit sa akin. Pigil ko ang aking hininga nang pangkuin niya ako sa kanyang braso. Hindi ko magawang kumilos nang buhatin niya ako at dalhin sa kama. Nagtataka ako sa aking sarili kung bakit hindi ko magawang magwala kagaya kagabi. Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib at sana lang hindi niya marinig ang malakas na tibok ng puso ko. Marahan niya akong ibinaba sa kama at dun pa lang ako nakahinga ng maluwag. Ngunit nagkamali ako dahil sumampa to sa kama at tumabi sa akin. Sabay kawit ng kanyang braso sa aking bewang upang yumakap sa akin. Ngayon ay gusto ko nang magprotesta ngunit huli na dahil kanina pa ako nagpapanggap na tulog. Ipinikit ko pang lalo ang aking mga mata. Habang pinapakiramdaman ang bawat kilos niya, naririnig kong kanyang malalim na paghinga. Nanigas ang aking katawan nang maramdaman ang kanyang hininga nang lumapit ang mukha niya sa aking panga. Pinipilit kong aking sarili na manatiling kalmado, ngunit ngayon ay nararamdaman ko ng mainit niyang hininga sa aking tenga. Ang bawat dampi ng kanyang hiningay tila ba nagdudulot ng maliliit na kuryente sa aking balat at nagbigay sa akin ng kakaibang sensasyon. Isang init na nagpapakilig sa bawat himaymay ng aking katawan. I miss you, babe. Bulong niya sa akin, nagwawalang aking puso nang marinig ang boses niya. Unti-unti, dahan-dahan nilapit niyang kanyang labi sa aking tenga. Nanigas ang aking katawan dahil sa kanyang halik. Hindi ko na magawa pang magpanggap na tulog at minulat kong aking mga mata. Noel, usal ko. Bigla siyang umibabaw sa akin. Sa kabila ng dim light na nakita kong kanyang mapang-akit na mga mata na nakatitig sa akin. Matamis ang ngiting ipinigay niya sa akin at malambing siyang bumulong. I know you're awake. Ramdam kong tibok ng kanyang puso at init ng kanyang katawan habang nakapaibabaw siya sa akin. Bawat paghinga niya ay tila nagpapadala ng init sa aking kabuuan. Unti-unting dumampi ang kanyang mga labi sa aking bibig. Napapikit ako tila ba huminto ang oras. Naramdaman kong kanyang kamay na marahang humahaplos sa aking pisngi habang mainit niya akong hinahalikan sa labi. Marahan ng bawat halik, ngunit puno ng pananabik. Parang bawat galaw ay sinadya upang iparamdam ang lalim ng kanyang nararamdaman. Hindi ko na maitanggi sa aking sarili na nasasabik na pala talaga ako sa mga halik niya na napakatagal kong hindi naramdaman. Muling bumalik sa akin ang mga alaala ng mga mainit na sandali na pinagsaluhan namin noon kaya nang mas lumalim pa ang kanyang halik ay kusa na akong gumanti. Narinig ko pang kanyang pag-ungol. Sa pagkakakilala ko sa kanya'y hudyat ito nalulung na siya sa kanyang ginagawa. Para ako nalulunod sa sensasyon na dulot ng mainit at sabik na sabik niyang mga labi. Mahina at sunod-sunod na katok mula sa labas ng pintuan ng silid ang gumising sa amin ni Noel. Melanie, gising ka pa ba? Boses ni Lola Clarita. Nalaki ang aming mga mata na nakatingin sa isa't isa. Si Lola, gulat at kabado kong sabi. Hindi makakilo si Noel na mukhang natuliro at hindi malaman ang gagawin.
Magtago ka, tulirong sabi ko. Saan? Anito, basta magtago ka. Hindi ko alam kung anong isasagot. Mabilis kaming tumayo ni Noel at pumasok to sa malaking closet. Habang ako naman ay nagtungo sa pintuan upang pagbuksan si Lola. Nang makita ko nakatago na si Noel, ay saka ko palang binuksan ng pintuan. Lola? Maangan kong tanong. Pasensya na ako nagising kita. Sinisiguro ko lang na wala dito si Noel dahil wala siya sa kwarto niya. Po? Oo, wala po siya dito. Pagsisinungaling ko. Baka po naglakad-lakad lang sa labas. Patuloy ko pa. Lumingon-lingon si Lola sa kabuuan ng silid at muling tumingin sa akin. Huwag mong hahayaan na pagsamantalahan ka na naman ng lalaking yun. Hindi po mangyayari yun. Pagsisinungaling ko na naman. Mabuti naman. Sige, pasensya na. Akala ko kasi ginapang ka na ng lokong yun. Hindi po. Mabilis kong tanggi. Okay, sige. Good night. Basta tandaan mo, huwag ka kagad bibigay sa kanya. Pahirapan mo muna siya. Ani Lola bago tuluyang umalis. Isinara kong pinto at saka pa lang ako parang nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at madilim na sa loob ng kwarto kaya walang nakitang kakaiba si Lola at hindi rin niya napansin ang reaksyon ko habang nagsisinungaling. Labas ka na, mahina kong sabi kay Noel. Unti-unti itong lumabas mula sa closet, naglakad siya papalapit sa akin dito sa likod ng pintuan. Lumabas ka na bago pa bumalik si Lola, saad ko. Mabuti na lang din at madilim dahil hindi ko alam kung paano sasalubungin ng tingin ni Noel ang maalala ko kung paano ko gumanti ng halik sa kanya. Hanggang ngayon nga ay parang nararamdaman ko pa ang kanyang mga labi. Okay, anito. Akala ko yung lalabas na to ngunit kinabig niyang aking bewang at muli akong siniil ng halik sa bibig. Sunod-sunuran ako sa mga pangyayari at hindi man lang ako nakaramdam ng kahit na konting pagpoprotesta. Muli akong napapikit nang muli na naman namin pinagsaluhan ang mahaba at mainit na halik. Habol ang hininga namin nang kumalas kami sa isa't isa. Good night, anito. Dinampian niya ako ng halik at saka pa lang siya lumabas. Naiwan ako nakatulala at pilit na pinoproseso ang mga nangyari sa aming dalawa. Napasabunot ako sa aking buhok dahil ngayon ko lang napagtanto ang aking nagawa at pinasok na sitwasyon. Ang tanga mo, Melanie, sita ko sa aking sarili. Kanina pa ako gayak para pumasok sa trabaho ngunit hindi ako makalabas ng silid. Siguradong nag-aalmusal na sina Lola at Noel sa kusina. Hindi na lang ako kakain at dediretso na lang ako sa trabaho. Hindi ko kayang makasabay si Noel sa pagkain. Nahihiya ako dahil sa nangyari kagabi. Tinuktukan kong aking sarili. Bakit ba naman kasi hinayaan ko siyang gawin yun sa akin kagabi? At ang malalapay tumugon ako sa halik niya. Siguradong narinig din niyang pag-ungol ko. Napatakip ako ng mukha at nagpapadyak. Ang bilis kong bumigay. Nakakahiya. Napaigtad ako nang may marinig ako mahinang katok. Hindi ako kumilos. Aalis din yung kumakatok kung hindi ako sasagot. Malay ko ba kung sino yung nasa labas? Baka si Noel yun. Lalong hindi ko siya pagbubuksan. Melanie! Boses ni Ate Elma. Mukhang walang balak umalis si Ate Elma. Kaya napilitan akong buksan ang pintuan. Buti gising ka na. Akala namin natutulog ka pa. May inaayos lang po ako. Pinabababa ka ni na Lola. Kumain na sila. Sila, yun lang ang naintindihan ko sa sinabi ni Ate Elma. Ibig sabihin naroon na rin si Noel. Sumunod ka na lang. Sige po, wala na akong magagawa kung hindi harapin si Noel ngayong umaga. Habang naglalakad ay panay ang buga ko ng hangin at inaalis ang kabat hiya sa dibdib. Pinractice ko kung paano kikilos kapag nasa table na kami. Kikilos ako parang normal lang. Na hindi ako apektado sa nangyari kagabi, na wala lang sa akin yon. Pagpasok ko ng kusina, inabutan ko sina Lola at Noel kagaya ng aking naasahan. Good morning po, bati ko kay Lola, gumanti naman to ng bati. Hindi ko tinapunan ng tingin si Noel, plano ko sana'y kikilos ng normal at hindi apektado ngunit ngayon hindi ko makatingin sa kanya. Ilang beses ko sinubukan lakasan ng loob para tumingin sa kanya ngunit hindi ko talaga magawa. Tinanghali kayata ng gising ngayon, usisa ni Lola. Po? Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Nangingitim ang eyebags mo. Patuloy sa pag-usisa ni Lola Clarita. Si Lola, mas pinapalala pang sitwasyon. Baka may nangangagat sa kwarto nila. Si Noel ang nagsalita. Napatingin tuloy ako sa kanya nang wala sa oras. Kita kong pilyong ngiti nito. Ramdam kong pamumula ng aking pisngi. Bigla din akong kinabahan dahil baka kung ano pang sabihin nito. Lamok, dugtong ni Noel.
Parang gusto ko tuloy magtago dahil siguradong nakita niyang pamumula ko. Araw-araw nililinis ng mga kasambahay natin ang mga silid sa bahay. Paano magkakaroon ng lamok dun? Ni Lola. Wala pong lamok. Nagising po kasi si Joshua kagabi. Pagsisinungaling ko. Pagtingin ko kay Noel ay nakaangat ang sulok ng labi nito. Parang baliwala lang talaga sa kanya ang nangyari kagabi samantalang ako naman ay sobrang apektado. Kaya hanggang sa matapos akong kumain na hindi ako tumingin sa direksyon niya at mabilis kong tinapos ang aking almusal. Kagaya na nakagawian ay nagtoothbrush na muna ako tinayos ang aking sarili bago tuluyang umalis para magtrabaho. Wala akong nakitang Noel pagbaba ko. Malamang ay nakaalis na ito. Mabuti naman at matatahimik ang umaga ko. Paglabas ko ng gate ay pumarada sa harapan ko ang kotse ni Noel. Nasa labas lang pala siya. Alam ko na rin agad kung anong gusto nitong mangyari. Nag-alinlangan man ay sumakay ako sa sakyan dahil maulit na naman ang nangyari kagaya kahapon. Kung magte-tricycle lang ako. Bubuksan ko sanang pintuan sa likod ng sasakyan ngunit nakalak ito. Binuksan ni Noel ang bintana. Dito ka sa unahan, nito. Ang galing niya talagang gumawa ng paraan para masunod ang gusto niya. Naglakad ako papunta sa unahan ngunit nakita kong biglang lumabas si Noel at inunahan niya ako upang pagbuksan ako ng pintuan. Sumakay ako sa loob ng hindi nagpapasalamat dahil hindi ako na-touch sa ginawa niya. Pangungumbinsi ko sa aking sarili. Ipinikit ko ang aking mga mata habang nasa biyahe upang isipin niyang natutulog ako upang hindi siya magbukas ng kahit na anong topic. Baka kasi ususain itong nangyari kagabi. Wala pa akong lakas ng loob na pag-usapan yun dahil hindi ko rin sigurado kung anong nararamdaman ko. Ang naramdaman kong huminto sa sakyan. Pagmulat ko'y nasa kanto kami malapit sa building. Dito rin ako nagpababa kahapon. Dito mo ba gustong bumaba o sasabay ka sa akin? Tanong ni Noel. Lihim ako nagpasalamat dahil naalala niyang gawin ni Noel. Dito na lang, salamat. Inalis ko ang aking seatbelt. Palabas na sana ako nang hawakan niyang aking kamay. Melanie, anito't nakatingin sa akin. Mabilis ko siyang sinulyapan ngunit nagpaalam na rin agad ako. Una na ako, mabilis akong lumabas upang tumakbo sa sitwasyong iyon. Ano bang nangyari sa akin? Sa amin? Baliwala lang ba sa kanyang nangyari o iniisip nito na may relasyon na ulit kami? Dahil sa nangyari kagabi, umiling ako. Baka naman ako lang nag-iisip noon. Nahihiya ako dahil ang bilis kong bumigay. 2 gabi pa lang kaming magkasama sa isang bubong. Nagpahalik na agad ako. Hindi ba dapat ipakita kong galit ako sa kanya dahil sa binasuran niya ako para sa babaeng mahal niya? Pagdating ko sa opisina ay balik na ako muli sa normal na routine sa trabaho. Marami ako nakatokang i-photocopy ngayon. Gusto kong tapusin muna to bago gawin ng iba pang nakalinyang trabaho sa akin. Babe! Nabalisa agad ako nang marinig ang boses ni Noel dahil sa takot ng ibang nasa paligid. Noel, pakiusap naman, wag mo akong tatawagin ng ganyan. Hindi ko naman sinasadya yun, nakasanayan ko na lang. Baka may makarinig. Maawa ka naman sa akin, ano na lang iisipin ng mga tao dito? Iisipin nila na baka akong tatay ng anak mo. Baliwalang sagot ni Noel. Ngali-ngali ko ng takpan ng bibig nito dahil walang preno kung magsalita. Manhid ba talagang lalaking ito? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, pagpipigil kong sabi. Hindi naman nagsalita si Noel at tumingin lang sa akin. Sir, ano bang kailangan nyo? May papaserox po ba kayo? Sinimulan ko siyang kausapin ng formal para maalala niya na nagtatrabaho kami ngayon. Miss, itatanong ko lang sana kung saan magla-lunch. Ganti nito, napailing na lang ako. Sa table ko, nagbaon ako ng tira kanina sa almusal. I'll join you. Hindi ka kumakain ng tira at isa pa, ayaw kitang kasabay, baka may makakita pa. Di sa labas tayo kumain. Kumain ka na mag-isa. Kung hindi ka sasama, pupuntahan na lang kita mamaya sa pwesto mo. Sandali ako natahimik at nag-ipon ng pasensya. Pwede ba? Napatigil ako nang makita kong papalapit sa Ate Vanji. Napapalit-palit ang tingin sa amin dalawa ni Noel at huling-huli niyang kunot na kunot kong noo. Sige po sir, isusunod ko na lang po sa opisina niyo. Kunwari sabi ko upang hindi makahalata si Ate Vanji. Nakatingin lang si Noel sa akin at saka umalis. Sinundan siya ng tingin ni Ate Vanji. Anong ginagawa niya dito? Pag-uusisa nito na halatang punong-puno ng pagtataka ang mga mata. May ipinapaserox lang po siya. Siya pa talagang nagdala dito? Tanong nito. Tumango na lang ako dahil baka mahalata pa niyang nagsisinungaling ako.
Kunot noo pa rin si Ate Vanji na umalis, ngunit isang sulyap pa ang ibinato nito sa akin at ginantihan ko naman ng painosenteng ngiti. Napapikit ako nang makaalis ito. Hinilot ko ang aking ulo. Parang sasakit ito dahil sa stress na dala ni Noel. Biglang tumunog ang aking phone. Isang text mula kay Noel ang na-receive ko. Kahapon ko pa sinave ang number niya. From Noel. Sabay tayong mag-lunch dyan mamaya. Muli na naman ako napahilot sa aking ulo. To Noel. Hindi pwede. Pagkasan ko'y mabilis namang kagad to nag-reply. Sa labas tayo kumain. Hintayin kita sa kanto. Hindi ako nag-reply. Bahala siya sa buhay niya. Sa isip-isip ko. Naisip kong sumabay na lang mamaya sa mga kaopisina ko na kumain sa karinderya sa harap ng building. Na magtanghali nang sumabay ako palabas sa mga kasama ko upang magtungo sa karinderya. Marami ng tao ang nakapila, ngunit mabilis naman ang usad. Hindi ba kotse ni Sir Borromeo yon? Ani Ate Vanji, sabay-sabay kami napalingon sa nakaparadang sasakyan. Nalaki ang mga mata ko at biglang kumalabog ang aking dibdib. Bigla pang nagring ang aking phone. Si Noel ang tumatawag. Sinagot ko yon. Gusto mo bang dyan tayo kumain? Kampanting tanong nito samantalang todo kabog ng dibdib ko. Okay kuya, hintayin mo ko, punta na ako dyan. Sagot ko sabay putol ng tawag. Kunwari na lang ay kapatid ko ang aking kausap upang hindi makahalata ang aking mga kasama. Una na po ako, kailangan ko lang puntahan ng kapatid ko. Pagsisinungaling ko, ngumiti naman sa akin ang mga katrabaho ko maliban kay Ate Vanji na medyo nakakunot ang noo. Hindi ko na lang yun pinansin dahil nagmamadali ako. Mabilis ako naglakad papalayo hanggang wala nang mga empleyadong nakakita sa akin. Maya-maya pa ay pumaradang sasakyan ni Noel sa tapat ko. Lumingalinga muna ako bago mabilis na sumakay. Isusumbong talaga kita kay Lola mamaya. Galit na bungad ko sa kanya, pinagtawan lang nitong sinabi ko. Sige, kung magkakwento ka, ikwento mong lahat. Walang labis, walang kulang. Talagang gagawin ko yan, pagbabanta ko. Ikwento mo na rin kung paano ka nagbihis sa harapan ko at kung paano muntik na tayong gumawa ng kapatid ni Joshua kagabi. Napanganga ako sa sinabi nito. Hindi ko inaasahang sasabihin niya yun ng tuloy-tuloy ito walang pasintabi. Wala akong masabi kaya hindi na lang ako nagsalita hanggang sa makarating kami sa isang restaurant. Pasta lang ang in-order ko na matapos kaming kumain na naalala kong pagkain binalot ko para sana sa aking tanghalian. Sayang naman yung binaon ko, wala sa sarili na sabi ko. Hindi naman natin kailangan lumabas kung pumayag ka lang na sumabay ako sa opisina, ani Noel. Sinabi ko na sa'yo na ayaw ko ma-issue, paulit-ulit na lang. Anong issue naman yun? Takang tanong ni Noel. Sasagutin ko pa sana siya nang matanaw ko si Ate Mercy na naglalakad sa hindi kalayuan. Si Ate Mercy! Noel, mauna ka na sa kotse. Magsi-CR lang ako. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Mabilis akong tumayo at umalis sa pwesto ko upang magtago sa CR. Ilang saglit din ako sa loob at nagpasya kung umalis na rin. Papalabas na sana ako nang makasalubong ko si Ate Mercy. Kapag minamalas ka nga naman. Bigla kong kinabahan samantalang nakangiti naman ito sa akin. Melanie, dito ka rin pala nag-lunch? Bati nito. Opo, treat po ng kapatid ko. Kayo po? Kasama ko naman ang asawa ko. Akalain mo nga naman. Si Sir Borromeo nga rin nakasalubong ko. Inosenteng sad ni Ate Mercy. Ganun po ba? Sige, una na po ako. Baka hinintay na ako ni Kuya. Palusot ko para makalabas na agad. Okay, kita na lang mamaya sa office. Masayang paalam nito. Katakot-takot na kabang naramdaman ko. Mabuti na lang at sa kabilang sulok kami ni Noel kumain. Kaya hindi kami nakita ni Ate Mercy na magkasama. Kung nagkataon, hindi ko alam kung paano magpapalusot. Hindi na talaga ako sasama kay Noel kumain sa labas. Maalalagay ako nito sa alanganin. Hindi nga niya ako tatanggalin sa trabaho pero baka ako pa itong kusang mag-resign ulit kapag na-chismis ako. Mag-iisip na lang ako ng ibang paraan para makaiwas dito kapag nasa trabaho kami. Hindi ko naman kasi maintindihan sa sarili ko kung bakit hindi ako makatanggi kay Noel. Sigurado ako ngayon lang naman ako ganito dahil nag-a-adjust pa ako kung paano siya pakitunguhan bilang co-parent kay Joshua. Mula nang makabalik ako sa opisina ay wala na ako narinig pa mula kay Noel. Narinig ko lang kay Ate Mercy na busy to. Nasa break room kami ngayon tuwing 3:00 ng hapon. Ay dito kami tumatambay ng mga katrabaho ko para sa 15 minutes break. Libre ng kumpanyang pakape kaya nakagiwaan ko na rin magkape kagaya ng mga kasama ko. Si Maricel, isa sa mga kasamahan ko nagdala ng banana bread na siya mismong nag-bake.
Tamang-tamang kapartner ng kape habang nagkwekwentuhan. Konti lang kinuha ko dahil busog pa naman ako dahil sa pastang kinain ko kanina. Melanie, bakit konti lang yung kinuha mo? Kuha ka pa dito oh. Alok ni Maricel sa akin. Salamat, busog pa kasi ako. Mabigat kasi yung kinain ko kanina. Paliwanag ko dito. Sa bagay, marami talaga silang mag-serve sa Blue House. Singit ni Ate Mercy, yung restaurant na kinainan namin kaninang tinutukoy nito. Ah, doon ka ba kumain kanina? Tanong ni Sarah. Oo tumango ako habang uminom ng kape. Doon kami kumain ni Melanie kanina, pagbibida ni Ate Mercy. Bakit naman hindi kayo nagyaya yung dalawa? Pabirong sabi ni Sarah. Hindi naman kami magkasama ni Melanie, nagkita lang kaming dalawa. Asawa ko yung kasama ko, ani Ate Mercy. Pinili kong wag na lang magsalita at kunwari humihigop ng kape. Alangan namang sabihin kong si Noel ang kasama ko kanina. Pero kung tatanungin nila ako si Kuya Albert ang sasabihin kong kasama ko. Nakita ko rin si Sir Borromeo doon kanina. Doon pa talaga kami nagkita-kita. Walang pa rin ang kwento ni Ate Mercy. Muntik ko tuloy maibog ang kapeng iniinom ko. Nandun din si Sir? Biglang singit ni Ate Vanjie. Oo, pero kalalabas lang niya ng restaurant nung makita ko siya. Ani Ate Mercy habang nilalantakan itong banana bread. Nakita mo rin siya, Melanie? Dugtong na tanong ni Ate Vanjie. Po? Ay, hindi po. Pagsisinungaling ko habang palunok-lunok ako habang nagsasalita. Malamang hindi, kasi palabas pa lang si Melanie noon, ani ni Ate Mercy. Ano ba naman tong si Ate Mercy? Walang tigil sa pagkukwento. Lagi siyang mali-mali pero bakit ngayon kompleto at detalyado pa talagang kwento niya? Kinakabahan tuloy ako at nasapo ko tuloy ang aking dibdib. Pagtingin ko kay Ate Vanjie ay parang naniningkit ang mga mata nito. Naku, saan naman hindi siya makahalata? Kainis talaga tong si Ate Mercy. Pahamak!